Biyernes, February 2, 2024. Narito ang may init na balitang hatid ng All TV News. Senado ipagpapatuloy ang pagdinig sa People's Initiative sa Davao City. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kabilang sa mga panauhin. Bilang ng mga namamatay sa Davao de Oro umakyat na sa 6. Presyo ng produktong petrolyo namumurong tumaas sa susunod na linggo. 5 arestado sa buy bust sa Parañaque. Narito ang mga detalye. Ipagpapatuloy ngayon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa Davao City ang pagdinig kaugnay sa umano'y bayaran para pumirma sa People's Initiative na paraan ng pag-amyenda sa saligang batas. Kabilang sa mga inimbitahang panauhin at inaasahang dadalo sa pagdinig ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang hiniling ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pinuno ng komite na si Senador Amy Marcos na doon sa Davao City ganapin ang pagdinig dahil mayroong mga nais tumistigo kaugnay sa nalalaman nila tungkol sa mga nagsusulong ng People's Initiative. Nadagdagan pa at umakyat na sa 6 ang naitatalang namamatay sa baha at guho sa Davao de Oro. Sa Maragusan, Davao de Oro, nakapagtala sila ng 23 pagguho simula pa noong linggo. 3 ang nasawi doon dahil sa pagguho at 1 ang nawawala, habang ang kalapit na bayan ng New Bataan 1,000 ang inilikas. Nasawi ang 1 lalaki doon dahil sa landslide, habang 1 babae naman ang natangay ng baha at nasawi. 1 lalaki rin ang nasawi matapos makuryente. Binaharin ang Bunawa at Veruela sa Agusan del Sur na malapit lang din doon. Sa tala naman ng lokal na pamahalaan ng Moncayo, Davao de Oro, umakyat na sa 7,558 ang mga individual na inililikas doon. Nasira ang daan sa Barangay La Union, San Isidro, Davao Oriental dahil sa patuloy na pag-ulan. Hindi na madaanan ng mga sasakyan ang kalsada sa lugar kaya napilitan ang mga residente na tawirin ito sa kabila ng pangamba sa baha. Nagsagawa naman ng assessment ang Provincial Risk Reduction Management Office sa Davao Oriental sa mga nasirang infrastruktura sa Governor Generoso at sa nasirang tulay sa Barangay Magdug dahil 9 na barangay doon ang isolated. Hindi naman madaanan ng kalsada mula Mati City papuntang Tarragona Road dahil sa pagbagsak ng malaking puno dahil sa landslide. Sa Davao City, mahigit 8,000 individual naman ang apektado ng baha doon. 15 barangay ang apektado dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan. Nirescue na ng rubber boat ang ilang residente mula sa Barangay Tigato dahil sa pagtaas ng tubig. Ang baha naman sa Barangay Maa umabot na hanggang leeg. Hanggang bewang naman ang tubig sa Matina, Gravahan. Samantala, sinabi naman ng Pag-asa na posibleng mabawasan na ang mga pag-ulan sa Mindanao habang papalayo ang LPA. Maliit rin ang tsansang maging bagyo ito. Abiso sa mga motorista, namumuro na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Posibleng maglaro sa 75 sentimos hanggang 95 sentimos sa kada litro ng presyo ng gasolina sa susunod na linggo. Piso at 50 sentimos hanggang piso at 70 sentimos naman sa kada litro ng diesel. Sa kerosene, maglalaro sa piso at 5 sentimos hanggang piso at 15 sentimos ang kada litro. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, dahil ito sa drone attacks at pagsunog sa mga oil facilities ng Russia dahilan para masira ang supply lines at pag-angkat nito. Dagdag pa ang pagbabawas sa produksyon ng first quarter ng 2024. Tiklo ang 5 tulak ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Parañaque PNP sa A. Bonifacio Street, Barangay San Dionisio. Arestado sina alias Gary, Owen, Waki, Hero at B-Boy matapos makuhanan ng nasa 60 gramo ng shabu na nakakalaga ng 408,000 pesos. Nakuhanan din sila ng mga pinatuyong dahon ng marijuana na nakakalaga ng halos 5,000. Yan ang mga balita sa oras na ito sa All TV News. Una ang tama at totoo. Sundan ang mga balita sa All TV News PH sa Facebook. Makinig sa All Radio 103.5 FM at sama-sama tayong manood dito sa All TV. Ako si Zandro Ochona.